Meron tayong ibabahagi mga sir kung paano maglagay ng hazard sa ating Honda Click version 2, version 3 na hindi na kailangan magpalit ng ating switch or ng ating left switch. So, mas maganda kasi meron tayong ibabahagi mga sir kung paano maglagay ng hazard sa ating Honda Click version 2, version 3 na hindi na kailangan magpalit ng ating switch or ng ating left switch. So, mas maganda kasi itong ating left switch, lalo na pag stock mas matibay. So, hindi siya madali masira lalo na sa basa. Kaya, ang gagawin natin, maglalagay ng hazard na hindi na tayo magpapalit nito. So, ano ba yung mga dapat gawin? Ano yung mga kailangan na pyesa para gawin yung ganong klaseng hazard, mga sir? So, pupuntahan natin, papakita natin sa inyo kung ano yung mga kailangan na pyesa sa paggagawa ng auto hazard na tinatawag sa atin Honda Click version 2 or version 3. Kakailanganin natin pyesa yan mga sir, itong ating flasher relay. So ito yung mga nabibili sa mga shop na electronic flasher relay. Kasi yung stock flasher relay hindi kayang paganahin yung apat na ilaw or yung magiging gagawin natin hazard. Kaya papalit tayo nito. Tapos kailangan din natin ng capacitor. So itong value ng capacitor ay 16 volt, 1000 microfarad. So, ito rin yung kailangan natin. At kailangan din natin ng diode. So, tatlong diode ang kakailanganin natin mga sir. So, sa diode, lagi nyo tatandaan meron yung marking. Ito yung marking niya. Ito yung anode, ito naman yung cathode. So, yung anode, siya yung atin positive at yung cathode, siya naman yung atin negative. At kailangan din natin ng SPDT relay. So, mini relay, mas maganda, mas madaling ilagay o install sa ating motor. Yan. Ang gagawin natin dyan mga sir, unang-una, pagsasamahin natin yung atin, ito, yung atin diode. Yan. Kung makikita nyo yung diode, may mga marking yan. Ayan. So, tatlo ang kailangan natin. So, pwede na itong 1 amps na diode. Pwede na natin siyang gamitin para sa atin auto hazard na gagawin. So dito makikita nyo yung may marking. Yan, yung may marking na dalawa magkasama sila sa isang linya. So binuhol natin magkasama sila sa isang linya. Tapos yung isa naman sa baba, yung marking niya palabas naman siya. Ito. Yan. Palabas naman siya. Yung marking niya nandito naman. So, nakasalungat siya kumpara sa dalawa. Yung dalawa magkasama. Yung marking isa naman, palabas, eto. Tapos yung isa naman, magkarugtong rin dito. So, magkakadikit silang tatlo. Nakadepende na lang sa marking. Kaya susundan nyo yung marking para hindi kayo magkamali. Dahil, once na nagkamali kayo sa marking, no, hindi gagana yung inyong auto hazard. O yun, paglalagay nyo ng hazard sa inyong motor. So, lagi yung tatandaan nyo na yan. Yung marking ng dalawa, magkasama. Yung isang marking, palabas. So, nga pala mga sir, huwag nyo nang papansinin yung kamay ko, madumi siya. Kasi gumagawa tayo ng motor, kaya natural yan. So, pag malinis to, so, hindi tayo mekaniko or hindi tayo electrician ng mga motor. So, ayan, balik tayo sa ating topic. So, ayan, papakita natin sa inyo kung paano yung pag-i-install nito via diagram para mas maintindihan yung mga sir kung paano ang connection nito. O nga pala mga sir, mas maganda gagamit kayo ng soldering iron pagko-connect nito sa mga pin ng ating mini relay. Dahil maliit yung ating mini relay, may hirapan kayo ikabit. Kaya kailangan nakasoldering siya or nakasolda. Nakakabit siya mabuti mga sir. So yan, pakita natin sa inyo yung diode para mas makita nyo mabuti o mas malaman nyo kung paano yung bawat connection. Tapos i-actual din natin para malaman nyo kung paano naman ikabit sa motor. So yan mga sir, punta na tayo sa ating diagram. So ito yung diagram niya mga sir. So, ayan, ginawa na natin para mas madali nyo masundan. So, ito yung tatlong diode na pinagsama-sama natin, yung capacitor niya, yung relay. So, tapos gumamit tayo ng mga wire. So, ganito ang wiring connection niya via diagram. So, yung ating capacitor, meron yung polarity. So, yung may marking, makikita niyan, yung kanyang may marking ay yung kanyang negative. Tapos, yung sa kabila naman, yung pure lang, siya naman yung positive. So, yung negative nitong ating capacitor, ilalagay natin siya sa number 86 ng relay. Tapos yung kanya naman positive, nakalagay naman sa number 85 ng relay.
Ngayon, itong ating tatlong diode. So, itong dalawa yung pinagsama na natin ng magkatapat ang marking. So, yung ginawa natin triangle. Yung magkatapat yung marking, nakalagay siya sa number 85. No? Kasama siya ng ating positive ng ating capacitor. Yan, yung dalawang may sign. Tapos yung kabila naman, ito yung nakasalungat sa sign nila or sa marking nila. Itong diode na to, yung palabas niyan, yun, nakita nyo nakakonect, yung palabas niyan papunta sa ating signal light. Tapos yung isa naman, nakakabit sa number 30 or sa ating common ng relay. Ayan. Tapos syempre magkakaroon tayo ng jump wire sa number 30 sa common at sa number 87A. So, yan. Naka-jump wire siya. Tapos yung ating output ulit, number 87, signal light naman siya ulit. Papunta siya sa signal light ng ating motor or ng ating signal light ng ating stock harness na wire. Tapos lagi nyo tatandaan, yung ating diode, mayroon yung polarity, no? Anode, tsaka cathode. So, yung papasok, malayo sa marking, siya yung anode o yung positive natin. Tapos yung output, yung malapit sa marking, siya naman yung cathode or negative ng ating diode. So, yan, tatandaan nyo yung mga sir. So, ganyan lang. Hindi na kayo maliligaw, tignan nyo lang mabuti yung mga markings ng bawat electronic parts na nakakabit sa relay. So, ito yung capacitor, ito yung ating diode, ito yung ating relay. So, yan. Tapos, ikakabit na natin to sa motor, no? I-actual natin ikabit siya para mas makita nyo kung ano naman yung wiring na dapat paglagyan ng mga, ito, yung mga output niya. Tsaka yun, kanyang negative side. So, yan. I-actual natin siya mga sir. So, mga sir, punta na tayo dito sa ating motor para mag-connection na tayo kung paano ikabit yung hazard module na ginawa natin. So, rito sa inyong pinaka-panel gauge, so may cover yan. So, makita nyo, inalis ko na. Aalisin nyo siya ng buo para mas madali nyo siyang ma-wiring. So, yun iba dito naggagawa, pero tayo dito mas madali. No? So, ang gagawin nyo dyan, hanapin nyo yung connection ng inyong left switch. So, ito yon sa pinakasakit na to. Tapos, tatanggalin nyo yung cover nya. Hanapin nyo dyan yung kulay orange na wire, color green na may stripe na orange, at color light blue. So, ayan, tatlong wire na yan ang hahanapin nyo or tatalupan nyo. Kung makita nyo, may talop natin, nalupan na natin. Tapos dyan nyo ngayon ikakabit itong module. No? Itong module na ginawa natin. So, itong ground, dito natin siya ilalagay sa kulay green na may stripe na orange. Tapos, itong dalawang block, either sa orange or sa light blue. So, kahit magkabaliktad yan sa dalawa. Yung orange, yan yung ating left signal. Tapos yung light blue naman, yan yung ating right signal light. So, ikakabit natin siya. Ayan, para gumana na yung ating hazard, mga sir. So, ito na siya, mga ka-workshop na ikabit na natin. So, kung mapapansin nyo yung black, ayan. So, nakakabit siya dito sa ating kulay light blue. Tapos yung ating color green o yung ating ground, nakakabit naman siya sa green na may stripe na orange. At yung color black ulit, nakalagay naman siya dito sa pure orange. So, ayan. So, ngayon iwan natin yung motor. Tetestingin natin. So, ayan, naka-on na. Si signal light tayo. So, kung mapapansin nyo, hindi gumagana, no? Sa kabila, lipat natin. So, sa kabila, gumagana yung signal light. Pero sa left niya, so, ayan, hindi gumagana. Dahil meron pa tayong papalitan na isang pyesa sa ating motor. So, off muna natin ulit. So, dyan, hahanapin nyo naman ngayon inyong flasher relay. So, ayan, nandito yan sa loob, mga sir. So, ito. Ito yung flasher relay niya. Pag nagawa tayo ng ganitong hazard, kailangan natin siyang palitan ng yung mga automotive, yung electronic flasher relay. So, pag nabili nyo sa shop, ganito yan. Yan. Tapos, meron niyang letra dito. So, letter B, tsaka letter L. So, yung letter B, yan, ikakabit natin siya dito. So, tatanggalin na natin tong ating lumang flasher relay o yung stock natin na flasher relay. Kasi nga hindi natin napapagana yung hazard. Kaya papalitan natin siya. So, hanapin nyo dyan yung color. So, tatalupan nyo rin yung color black tsaka color gray. So, yung color black, yan yung accessory wire. So, positive accessory wire. Tapos yung color gray, siya na may output galing sa ating flasher relay. Papunta siya sa switch, mga sir. Tapos itong green,
hindi na natin gagamitin yan. So, yung letter B ng ating flasher relay, ito. May letter kasi yan, sir. B tsaka L. Ibig sabihin ng B battery, yung L naman line. So, yung letter B, ito, yung color green, ilalagay natin siya dito sa color black. Yan, dito sa color black sa accessory. Yan. Tapos, ito naman color yellow. Yung L naman, dito siya sa atin color gray. So, yan. Kakabit lang natin siya mga sir. Tapos, testingin natin ulit. So, ito lang mga ka-workshop na ikabit na natin, no? Yung letter B ng ating flasher relay, nakakabit siya dito sa may accessory o dito sa kulay black ng stock natin na wiring sa ating flasher relay. Tapos, ito namang letter L ng bagong flasher relay, nakalagay siya sa kulay gray na wire ng stock na flasher relay. So, yung green, wala na yun. Hindi na natin gagamitin. Ground yan, mga ka-workshop. So, ngayon, testingin natin kung kanina hindi siya gumana. Ngayon, test natin ulit. On natin. So, signal light tayo sa left. So, ayan, makikita nyo nagsisignal light. Off natin. Signal light tayo sa right. So, ayan, gumagana. Tapos, signal light tayo sa left. Yo. Ang magiging trigger natin dyan pag nilipat natin siya ng right. So, ayan. Nagsisignal light siya sa left. Ngayon, ilipat natin sa right. So, ayan. Kung makikita nyo, nag-hazard na siya mga sir. So, ayan. So, ganyan ang paggawa or pagkakabit ng module na ginawa natin sa inyong Honda Click version 2. So, sa version 3, ganyan lang rin naman mga ka-workshop. So, ayan. So, ayan. Okay na yung hazard mo. So, magagamit mo na siya as a hazard. So, ganun lang pagkakabit ng ating module at pagpapalit ng flasher relay para gumana naman yung module ng hazard na ating kinabit sa ating Honda Click. So, yun mga sir. Sana meron ako na ibahagi sa inyo na pwede nyo kapulutan ng aral or pagdi-DIY sa inyong mga motor. So, ride safe sa atin palagi and God bless.